Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kanyang biyaya at muli kanyang tinipon upang sa ating umagang pananambahan sa araw na ito ng Miyerkules. Okay, mangyari po lahat po ay tumayo at awitin natin ang Sunlight in My Soul today. Lahat po ng nakay Kristo ay may liwanag na sa kanilang mga puso. Let's sing this song joyfully. Okay, let's sing this all together now. I wandered in the shades of night till Jesus came to me, and with the sunlight of His love with all my darkness flee. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I've had the sunlight of His love within. Number 2. The clouds may darken in the sky and billows round me roar. However dark the world may be, at sunlight in my all and out. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since my Savior found me, took away my sin, I've had the sunlight of His love within. Soon I shall see Him as He is, the light that came to me. Behold the brightness of His faith throughout it. Light, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I'll have the sunlight of His love within. Let us sing, I just keep trusting my Lord. Sa lahat, sa araw-araw nating pamumuhay, sa kasaganahan man or kakulangan, let's keep on trusting our Lord. Let's sing the first now. I just keep trusting my Lord as I walk alone. Come on, sing it louder. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's true. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Pagpatuloy po natin ating pag-awitan. This time, I'd like to introduce to you a new song. Perhaps hindi bago sa iba sa atin, pero let's sing this song. Let's learn this song, Keep Walking with the Lord. So, gawin natin, aawitin ko muna at kung alam nyo, sabayan nyo yung first stanza. It's a very good song at madali lamang po siyang sundan. Okay? Ready na po ba dyan sa ating... Yan, keep walking with the Lord. So, ganito po ang melody niya. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He is always there. He can give us a joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Ganun lamang po siya kadali, okay? So let us sing the first stanza all the way to third stanza. Okay? So follow me as we sing the first stanza now. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the
we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. You like that song? Okay, kakantahin po natin sa susunod nating mga pagtitipon. Let's sing, I am thine, O Lord. Draw nigh unto me, and I will draw nigh to you. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. On the first stanza now. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it's all that to thee. But I long to rise in the arms of faith, and be closer, drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, my heart praise thee now. Let my soul look up with a steadfast stone, and my will be lost in all nearer, blessed Lord, to thy cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding Son. Ladies, third stanza please. Oh, the Amen. Sing it louder, ladies. Men, let's join them. When I live in prayer and thee, my God, my communion spread with friends. Draw me nearer,
Amen. Salamat po at tayo pwedeng palapit ng palapit sa Panginoon. Amen. Hindi lamang po sa ating relasyon, kundi isang araw pagdating ng tunog ng huling trumpeta, ay tayo po talagang makakasama niya na ng mukhaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat, maging sa mga nasa live streaming po na nakakasama namin. Kayo po ay welcome at nakikigalak kami sa inyo sa Panginoon at nagpapasalamat sa inyo pong pakikiisa sa gawain at pagmamahal sa ating Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay panatag na kami nga po ay sa inyo. At kapag maliwanag sa amin kung kami kanino, alam namin sino mag-iingat sa amin, sino ang aming pinaglilingkuran, sino ang aming pasasalamatan. Lagi naming masasabi, ang Diyos ang aking katulong, hindi ako magkukulang, wala akong katatakutan. Salamat po ng marami sapagkat ang Biblia ay kapahayagan ng laman ng iyong puso't isipan kung saan nakatala ang lahat ng mahalaga mong pangako na pwede naming maging kapahingahan at kalakasan ng loob sa ganitong panahon ng kabagabagan. At kami naman po ay laging may dahilan para magpuri dahil sino na kami ngayon bilang mga anak ng Diyos? Sa presensya ng Panginoon, sa paningin ng Diyos, kami nga po ay mga tagapagmana, kami anak ng hari ng mga hari, kami po ay tahanan, templo ng Espiritu ng Diyos, kami po ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Napakayaman po ng biyaya mo sa amin, kaya lahat ng ito ay iyong pag-aari, dapat po lamang namin gamitin upang luwalhatiin ka. Ingatan po, Panginoon, ang aming mga kapatid, maaring nasa daan pa, mga kapatid namin na mga nasa ibang dako, nasa ibang probinsya o nasa ibang bansa. Ikaw din po ang magpala sa mga may karamdaman na hindi namin makakasama. Maging Panginoon sa lahat ng naririto, ikaw po ang aming dakilain sama-sama. Salamat din naman po sa mga gawain na patuloy na nananagana at nananugumpay dahil ng iyong biyaya. Dinadalangin namin ngayon at inaalala rin ang mga namiminuno sa amin. Hindi po ganun kadali ang desisyon na kanilang ginagawa dahil anumang consequence ng kanilang desisyon ay kabigatan din po para sa kanila. Kaya Lord, gabayan mo po ng buong igting, Panginoon, at higit pa ang aming Pangulo, Pangulong Duterte, at lingapin mo po ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang mga kasambahay, kapamilya, at ganoon din man po ang lahat ng kanyang mga gabinete, lahat po ng mga nanunungkulan sa bayan. Tulungan niyo po ang aming sambayanan na hindi na po lumaganap pa ng lubos ng higit ang virus na ito na kumakalat. Kundi ito pong pagkakataong ito ay magamit, maraming magagandang pagbabago ang maganap. Hindi lamang sa pamayanan, kundi sa buhay ng inyong mga anak. Nawa, gaya ng aming inawit, kami ay nagiging nearer to you because of this COVID season, na meron po kaming mas malaking time na kami nasa pamilya namin at hindi po kami obligado ng traffic bakahin dahil ng aming mga trabaho. Salamat po ng marami sa mga pagpapala mo din naman na hindi namin dapat limutin, hindi namin dapat makalimutan. Ang inyong pagpapala ay sagana. Sa lahat po ng mga nanonood po kasama namin sa live streaming, nakikinig, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, ay salamat po. Ikaw na po ang magpala at ang iyong presensya lagi ang sasa kanilang lahat. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa banal na pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. At lahat po ay magsama-sama magsabi ng Amen. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa tayo po ay sama-sama ngayon magbabasa ng salita ng Diyos. Pangunahan po tayo muli ng ating mga kapatid. Brother Nair, ali po kayo at Jeremiah chapter 36. This time, 1 to 32. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong muling babasahin ng Jeremiah chapter 36 verses 1 to 32.
Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari ng ika-4 na taon ni Joacim na anak ni Josias na hari sa Huda, na ang salitang ito ay dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, Kumuha ka ng isang balumbon at iyong isulat doon ang lahat na salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Huda at laban sa lahat ng mga bansa mula ng araw na magsalita ako sa iyo mula ng kaarawan ni Hosias hanggang sa araw na ito. Marahil ay maririnig ng sangbahayan ni Huda ang lahat ng kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila upang himuwalay bawat isa sa kanila sa kanyang masamang lakad, upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan. Nang magkagayoy, tinawag ni Jeremias si Barok na anak ni Nerias at sinulat ni Barok ang lahat ng salita ng Panginoon na mula sa bibig ni Jeremias na sinalta niya sa kanya sa balumbon. At si Jeremias ay nagutos kay Baruk na nagsasabi, Ako'y nakukulong, hindi ako makapasok sa bahay ng Panginoon. Kaya't pumaroon ka at basahin mo sa balumbon ang iyong isinulat na mula sa aking bibig, ang mga salita ng Panginoon sa mga pakinig ng bayan sa bahay ng Panginoon sa kaarawan ng pag-aayuno. At iyo ring babasahin sa mga pakinig ng buong Huda na lumabas sa kanilang mga bayan. Marahil ay maghaharap sila ng kanilang daing sa harap ng Panginoon at hihiwalay bawat isa sa kaniyang masamang lakad, sapagkat malaki ang galit at kapusukan na sinalita ng Panginoon laban sa bayang ito. At ginawa ni Barok na anak ni Nerias ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ni Jeremias na propeta, na binasa sa aklat ang mga salita ng Panginoon sa bahay ng Panginoon. Nangyari nga ng 5 taon ni Joacim na anak ni Josias na hari sa Huda ng 9 na buwan, na ang buong bayan sa Jerusalem at ang buong bayan na nanggaling sa mga bayan ng Huda sa Jerusalem ay nagtanyag ng ayuno sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, binasa ni Barok sa balumbon ang mga salita ni Jeremias sa bahay ng Panginoon sa silid ni Himarias na anak ni Sapan sa kalihim, sa mataas na looban sa pasukan ng bagong pintuang daan ng bahay ng Panginoon, sa mga pakinig ng buong bayan. At nang marinig ni Mikeas na anak ni Hemarayas na anak ni Sapan ang lahat na salita ng Panginoon mula sa aklat, siya ay bumaba sa bahay ng hari sa loob ng silid ng kalihim, at narito, lahat ng prinsipe ay nangakaupo roon, si Elisama sa kalihim, at si Delaias na anak ni Semias, at si Nathan na anak ni Akbor, at si Himarias na anak ni Sapan, at si Sidikias na anak ni Ananias, at ang lahat na prinsipe. nang magkagayoy ipinahayag ni Mikeas sa kanya ang lahat ng salita ng kanyang narinig, nang basahin ni Baruk ang aklat sa mga pakinig ng bayan. Kaya't sinugo ng lahat na prinsipe si Jehudi na anak ni Natanias, na anak ni Silemias, na anak ni Chosi, kay Barok na nagsasabi, Tangnan mo sa iyong kamay ang balumbon na iyong binasa sa mga pakinig ng bayan, at parito ka. Sa gayoy tinangnan ni Barok na anak ni Nerias ang balumbon sa kanyang kamay at naparoon sa kanila. At sinabi nila sa kaniya, Ikaw ay umupo ngayon at basahin mo sa aming mga pakinig. Sa gayoy binasa ni Baruk sa kanilang pakinig. Nangyari nga nang kanilang marinig ang lahat na salita, sila ay nagharap-harapan sa takot at nagsabi kay Baruk, Tunay na aming sasalitain sa hari ang lahat na salitang ito? At kanilang tinanong si Baruk na sinasabi, Iyong saysayin ngayon sa amin, paanong sinulat mo ang lahat ng salitang ito sa kaniyang bibig? Nang magkagayoy sumagot si Baruk sa kanila, kanyang sinalita ang lahat na salitang ito sa akin ng kanyang bibig at aking isinulat ng tinta sa aklat.
Nang magkagayoy, sinabi ng mga prinsipe kay Baruk, "Yumaon ka, magtago ka, ikaw at si Jeremias, at huwag maalaman ng tao ang inyong kinaroroonan." At kanilang pinasok ang hari sa looban, ngunit kanilang inilagay ang balumbon sa silid ni Elisama na kalihim, at kanilang isinaysay ang lahat na salita sa mga pakinig ng hari. Sa gayoy, sinugo ng hari si Hehudi upang kunin ang balumbon, at kaniyang kinuha sa silid ni Elisama na kalihim, at binasa ni Hehudi sa mga pakinig ng hari at sa mga pakinig ng lahat na prinsipe na nangatayo sa tabi ng hari. Ang hari nga ay nakaupo sa bahay na taginaw sa 9 na buwan, at may apoy sa apuyan na nagniningas sa harap niya. At nangyari, nang mabasa ni Hehudi ang 3 o 4 na dahon na pinutol ng hari ng lanseta at inihagis sa apoy na nasa apuyan, hanggang sa masupok ang buong balumbon sa apoy na nasa apuyan. At sila'y hindi nangatakot o hinapak man nila ang kanilang mga suot, maging ang hari o ang sinuman sa kanyang mga lingkod na nakarinig ng lahat ng salitang ito. Bukod dito, si Elnatan at si Delaias at si Marias ay namanhik sa hari na huwag niyang sunugin ang balumbon, ngunit hindi niya dininig sila. At nagutos ang hari kay Haramiel na anak ng hari, at kay si Raias na anak ni Azriel, at kay si Lemias na anak ni Abdel, upang hulihin si Baruk na kalihim at si Jeremias na propeta, ngunit ikinubli ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias pagkatapos na masunog ng hari ang balumbon, at ang mga salita na isinulat ni Baruk na mula sa bibig ni Jeremias na nagsasabi, Kumuha ka uli ng ibang balumbon at sulatan mo ng lahat ng dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Joachim na hari sa Huda. At tungkol kay Joasim na hari sa Huda ay iyong sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, iyong sinunog ang balumbon na ito na iyong sinasabi, bakit mo isinulat doon na sinasabi, tunay na ang hari sa Babylonia ay paparito at sisirain ang lupaing ito at papaglilikatin dito ang tao at ang hayop? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Joachim na hari sa Huda, siya ay mawawalan ang uupo sa luklukan ni David, at ang kanyang bangkay sa araw ay maghahagis sa init at sa gabi ay sa hamog. At aking parurusahan siya at ang kaniyang binhi at ang kaniyang mga lingkod dahil sa kanilang kasamaan, at aking dadalhin sa kanila at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa mga tao ng Huda ang buong kasamaan na aking sinalita laban sa kanila, ngunit hindi nila dininig. Sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, kumuha si Jeremias ng ibang balumbon at ibinigay kay Baruk na kalihim na anak ni Nerias, na sumulat doon sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joachim na hari sa Huda, at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
check. Hello. Hello. Mic check. Mic check. Hello. Hello, hello, hello. Circumstances may be end, but you can't understand. Seems you're stranded, lost without a way. Staring at the ground, your head is down. May I offer you a hand? It's time to rise, lift your eyes today. Look to God, don't be discouraged, don't be afraid. You're not alone. See the one who will give you courage to press on. Look to God. When you trust in God, surrender everything to His control. The fear is gone, only peace remains. When you walk by faith and not by sight, you walk on steady road. For the valleys and the mountains become plains. Look to God, don't be discouraged, don't be afraid. You're not alone. See the one who will give you courage to press on. Look to God. Look to God. Don't be discouraged. Don't be afraid. You're not alone. See the one who will give you courage to press on. Look to God. To press on. Look to God. Amen. We need to press on. Malamang po na tayo ay magpatuloy at merong dahilan. Ang Panginoon ang nasa ating unahan. Thank you, Brother Jasper. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ang atin pong schedule po, mga kapatid, ng mga ngaral ay atin pong ipanalangin. At ito po ang ilan na sa mga narito. Ngayon po ay yung ating mga ngaral ngayon. Then next Wednesday, si Brother Daniel, May 27. Then May 29, that's Friday, si Brother Cedric. Pray natin yon. Then ito yung mga line-up ng Wednesdays. Following Wednesdays ng June, tandaan nyo na po, sa June 3 ay meron po tayong kasama si Pastor Boy Manrique. Sana nung Sunday nandito siya, makikipanambahan lang po yon. Kaya lang hinarang sila ng hindi sila nakatuloy. Sabi niya, Pastor, next time na lang uli. Sabi ko, ay sige, ikaw na mag-preach dito ng May 3. At siya po ay makakasama natin para maghatid ng salita ng Diyos. Then, June 10, Brother Aldrin, Baya, and then June 17, si Janelle Habulin. June 24, si Brother Jake. Kaya kayo mag-ready, ha? And then Friday, ito ay June 5, 12, 19, at saka 26. Si JP sa June 5. Si Joed sa June 19. Si John Mark sa June 26. Yung iba ay nagpa-reschedule. Kaya
Pag-pray po natin yan at gusto natin na maging blessing kayo, lalo niyong ingatan ang inyong buhay dahil ang tumayo at magbahagi ng salita ng Diyos, hindi nangangahulugan tayo ay mga perfect kaya tayo ang nagpipreach. Pero once na kayo po ay pinagtitiwalaan, lalo niyong ingatan ang inyong patotoo, ang inyong buhay. Amen? Ano? Dahil tayo po ay banal itong ating daladala. Kaya kung inaakala ninyo na talagang kayo ay may maling practice at ayaw niyong bitawan, ayaw niyong hindi ko lang alam, magkusa kayo magsabing, pastor, wag na po muna ako at ako'y nananalo pa ako sa loto. Kung saan. Pero kung kayo po ay talagang gusto nyong maglingkod, gusto nyong sumunod, talagang ito'y pagkakataon para kayo makapaglingkod. Kaya pakaingatan po yan. Alright, so tayo po ay salamat. May mga ngaral po uli ngayon, missionary natin sa Magallanes. Ano nga bang parte ang Magallanes? Cavite. Magallanes, Cavite. So sa mga taga Magallanes, kung kayo nakakapanood, ay narito ang inyong mission pastor. So tayo po ay tumayong lahat. Welcomein po natin sa ating manggagawa at tapat na kapatid. Narito po si mission pastor Benji Habaan. Amen. Purihin po ang Panginoon, Brother Benji. Amen. Good morning po sa ating lahat. Makakapo muna tayo saglit. Ano po? At sa mga nanonood po sa umagang ito, salamat sa inyong time na kayo po ay nariyan at nagbibigay ng panahon para ang salita ng Diyos ay maging hamon sa iyong buhay. Salamat sapagkat sa ganitong panahon may paraan ng Diyos na ginagamit para abutin tayo kahit saan tayo naroon. Kaya ito po ay pagkakataon na hindi tayo malugmok sa kung saan tayo naroon ngayon, bagkus ito'y pagkakataon na kahit sa ganitong sitwasyon, mayroon pa rin magagawa tayo at ang Diyos, ang buhay natin ay pwede niyang gamitin. Amen. Kaya ngayong umaga, I'm so blessed po sa Panginoon at sa ating mahal na pastor through this church na kung saan, sabi ko nga sa Panginoon, ay nung bago niya ako tawagin, pwede bang dito na lang ako? Huwag na akong lumabas. Kasi nakikita ko rin po yung need ang gawain ng Panginoon. Napakalawak. Ano po? At yun po isang burden ko. Bagamat ang panalangin ng aking pastor ay sabi niya nga, kaya ko kayo pinag-aral dahil ang panalangin ko, isang araw bumalik kayo at maging kagamit-gamit din kayo sa ating simbahan. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, ang kagustuhan ko ang masunod ko di ang kalooban ng Panginoon. Kaya biyaya po ng Panginoon ang tayo po ay makapaglingkod. Ano po? At masayang-masaya po ako na sabi ko nga, kahit hindi na ako tumayo sa pulpito, masayang-masaya na ako na may mga bagay akong nagagampanan sa mga maliliit na bagay na nagagampanan ko. Kahit hindi yan pansin ng mga tao, basta pansin ng Panginoon, isang kaluguran ko po yan, kasiyahan. Bakit? Hindi naman tao ang pinaglilingkuran natin, ang Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. At kung i-describe ko po ang aking sarili sa inyo, ako po ay taong mababa lamang ang tingin sa sarili ko. Pero biyaya po ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Hindi mo kailangan ipakilala yung sarili mo sa mga tao kung sino ka. Pag naglingkod ka sa Panginoon, ang Diyos ang tataas sa iyo. Amen? Bakit? Yan po ay kalooban ng Diyos ang tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon na now tayo po tayong lahat muli at I'm excited po na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ilang araw, gabi na ako po ay hindi makatulog, gaya ng sinasabi ng ibang mga naunang mga ngaral. At sa mga taga-Samar na nandyan, nanonood, na kung saan alam ko nag-effort kayo para umakyat sa bundok dahil ang signal po natin doon ay nasa Mount of Sinai pa, no? Kailangan pang akyatin. So, salamat sa Panginoon at kayo ay nariyan at handang makinig ng salita ng Diyos at kausapin ngayon.
At sa lahat ng naaabot ng live streaming na ito, salamat po, church, mga members ng Christ Baptist Church. In the book of Mark chapter 4, verse 35 down to verse 41, buksan po natin ang ating mga Biblia. Mark chapter 4, verse 35 down to number 41. Atin pong salitang basahin at sabay-sabay po tayo sa huling talata. If you are there, say amen. Verse 35, the Bible says, "And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And they fared sabay-sabay po tayo. And they fared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Okay po, tayo po'y makakaupo na po. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang alalahanin natin ang isang awitin. Basta tayo'y sama-sama. Thank you po, Pastor Eloy. At ikaw ay laging nariyan, no? Okay, sabayan niyo po ako. Awitin po natin. Sapagkat ito po'y tugma, no? Sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan walang ibang pinakamasayang lugar, kundi ang tayo ay nasa kalooban ng Panginoon at sama-samang naglilingkod sa Kanya. Ready, sing. Ilang pagsubok na rin ating naranasan, ba't iba ang sukat, ba't iba ang kulay? Ilang unos na rin ang sa atin dumaan, bawat isa'y humamon sa ating katapatan. Ngunit di ka ba nagtataka? Bawat ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtatanong sa alon ng lakas? Daang panahon, basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubunot. Habang tuon ay nasa langit, di tayo mabibigo. Haharapin ng bawat hamon, bawat aral ng kahapon, bilang katapat na Panginoon. Second verse kayong lahat. Amen. Amen. Sing on. Kay Jesus ang pigil, biyayang handog ni Kristo. Basta di ka ba nagtataka? Bawat ako'y narito pa.
Hindi ka ba nagtatanong kung saan hugot ng lakas sa nagdaang panahon? Basta't tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit, di tayo mabibigo. Haharapin ng bawat hamon, baon aral ng kahapon, na dakila ang katapatan ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Basta't tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit, di tayo mabibigo. Bawat bukas siyang gagabay sa ating landas, pag-ibig mo'y di magbabago, Panginoon. Pag-ibig mo'y di magbabago, Panginoon. O dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Sa malayang sandali na muli kami, Panginoon, ay narito sa iyong bahay, sambahan, nagpupuri, nagpapasalamat, at higit sa lahat, nagpapakumbaba, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Panginoon, alam po namin na hindi lingid sa inyo ang anumang sitwasyon na nararanasan ng bawat isa sa buong mundo. Kaya't sa iyo kami lumalapit, nagpapakumbaba. Kahabagan niyo po kami. Dinggin ang aming tinig at ang panalangin. Sapagkat kayo, Panginoon, ang higit na nakakaalam ng solusyon sa ganitong aming kinakaharap na virus na hindi namin nakikita. Subalit sabi ng iyong mga salita, walang anumang bagay na sa inyo, Panginoon, ay lingid. Lahat ay alam mo, Panginoon. Maging ang aming buhok ay bilang niyo po. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na ngayong umaga, kung nasumpungan niyo po kaming namlalamig, kung nasumpungan niyo po ang aming buhay na nag-i-enjoy sa maruming bagay, Panginoon, lahat po kami ay inyong pukawin ang aming kaisipan, ang aming puso at pananampalataya, na kami manumbalik na mag-aalab ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay nakapagpapatuloy. Hindi dahil kami ay may kakayahan, kundi dahil sa inyong biyaya na siyang nag-uudyok sa amin, na patuloy kaming manindigan at gawin ang kaayusan at ang tama ayon sa iyong paningin. Dalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay, kapatiran, nasa kanya-kanyang tahanan ngayon, na alam po namin nararanasan din po nila ang kalungkutan na marahil gusto nilang sumamba kasama po namin, hindi nila magawa dahil sa limitadong sitwasyon ngayon ng aming bayan. Lord God, ang iyong salita ay kahit saan, salamat, Panginoon, ito'y pwedeng makaabot, makarating sa sinuman. Ikaw, Panginoon, ang higit na kailangan po namin. At sa iyo kami umaasa at nagtitiwala sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Makakapo na po tayong lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. Basta tayo sama-sama at tayo nasa kalooban ng Panginoon, no? Ang Diyos, alam po natin na hindi tayo iiwan at pababayaan. Amen? At sabi ng ating binasang talata, atin pong babalikan, sabi po dyan, and when they had sent away, verse 35, and the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Ano po? And verse number 37, nasabi po dyan,
and there arose a great storm. Okay? Naglayag po sila, at habang sila ay nasa paglalayag, no, sa gitna ng dagat, no, nangyari ang ganitong sitwasyon na hindi nila inaasahan. Sabi po diyan, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Okay po? At kung titingnan po natin, verse number 40, sabi po doon, and he said unto them, why are ye so fearful? No, isang katanungan. And then, how is it that ye have no faith? So isang pumukaw sa aking buhay, sa aking kaisipan, sa aking puso, ang isang tanong ng ating Panginoong Hesus na, why are ye so fearful? Amen? Ang tanong po, hindi ka ba natatakot magkaroon ng COVID? Ako naniniwala lahat tayo ay apektado at mayroong takot na kung saan yan ang dahilan bakit tayo nag-iingat. Tama po ba? No? Dahil gusto pa nating maglingkod ng mahaba sa Panginoon. Amen? At mayroon namang paraan para hindi tayo mahawaan. No? At sabi niyan, how is it that ye have no faith? So habang pinag-aaralan ko po ang talatang ito, no? At babalikan natin, no? Ang buong chapter na ito, kung babasahin natin, makikita po natin na nung ang mga disciple ay kasama ng ating Panginoong Hesus, kita nila kung paano ang Panginoon nagsasalita, kita nila kung paano ang Panginoon nagpapagaling sa may mga karamdaman, kita nila kung paano ang Panginoon bumubuhay ng patay, kita nila kung paano ang Panginoon nagpapalayas ng demonyo, ng mga demonyo. Tama po ba? Pero at this moment, na sila po ay naglayag, no? Hindi nila iniisip na may ganitong sitwasyong mangyayari, I believe. Tama po ba? Na kung saan magkaroon ng great storm, no? At sabi doon, ano pang sabi? A wind and the waves, no? So, ang tanong na ito ay dito sinasagot. Sabi diyan, kung bakit sila natakot, dahil nakita nila yung great, ano yun? Storm. Tama po ba? At anong sabi dyan? Hindi lang storm. Ano pa? Waves. Malalaking alon. Tama po ba? At sabi dyan, beat into the ship so that it was now full. So, ito ang nagbigay sa kanila ng doubt. No? Ng takot. Na baka sila ay malunod. Pero kung babalikan natin, ang sabi ng verse 35, ang sabi ng Panginoon, let us pass over into the other side. Nung sila ay naglayag, alam nila na kasama nila ang Panginoong Hesus. Amen? Ngunit sa pansandaling ito, na may dumating, nakakaiba sa kanilang paningin. Nakakaiba sa kanilang karanasan noon. Sapagkat ang ibang mga disciples dito po ay sanay sa pangingisda. Tama? At iba't ibang alon na rin po ang kanilang naranasan sa buhay. Pero dito, lahat sila nahintakutan. O pwede po mangyari mga kapatid sa isang Kristiyano na kahit siya po ay nasa bahay sambahan ng Panginoon, ay mayroon takot sa kanyang buhay na dala-dala. At yung pananampalataya niya ay wala doon. I believe. Kaya nga po, when we come to the church of God, we need to search yourself. Amen?
Bakit ako pupunta sa iglesia ng Panginoon? Kaya nga sabi ng Panginoon, set your affection on things above, not on things on earth. Kasi po, yun pong isang bagay na ikinalulungkot ng Panginoon. Binigyan ka na ng panahon sa iyong tahanan, sa kanya-kanya nating tahanan. Pagdating sa bahay-sambahan ng Panginoon, inaagaw pa natin yung para sa Kanya. Nahayaan nating tayo ay madistract ng mga bagay na ito naman ay pwede nating isantabi muna at unahin natin ang para sa Panginoon. Amen? At sabi po rito, sabi doon, verse 38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Diba? Mga minamahal, ano yung takot na naghahari sa buhay natin ngayon? No? Ano yung takot na yon? So alalahanin natin, magkaiba po yung nararanasang takot ng isang believer at saka unbeliever. Tama? Ang unbeliever, kaya nga po, salamat kung nanonood ka ngayon. Kung ikaw ay hindi paligtas sa sarili mo, alam mo na hindi mo patiyak na ikaw ay sa langit pupunta pag once na binawian ka ng buhay. Ang mensaheng ito, sabi ng Panginoon, mayroon dalawang takot na pinagkaiba ang Kristiyano at ang hindi Kristiyano. Sapagkat ang hindi Kristiyano, yung takot niya na mamatay ay hindi niya tiyak kung saan siya pupunta. No? Yung takot pag siya namatay, hindi niya tiyak kung saan siya pupunta. Kasi sabi ng Biblia, mayroon pang, basahin po natin, yung Matthew, chapter 10, verse 28. No? Sabi po ng Biblia, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. No? Sabi ng Bible, wag mong katakutan. Kaibigan, wag mong katakutan yung pumapatay ng laman. Katakutan mo yung may kakayahang magbulid ng iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Marahil ang takot mo ngayon ay ano pa kaya ang pakakainin ng aming pamilya? Paano na kaya yung aming negosyo? Paano na kaya yung aking mga hayop? Kasi karamihan sa hayop ngayon binibili na ang pagkain. Di tulad noon, no? Ang mga pagkain ng hayop anuhan mo lang yan, mga manok, no? Hayaan mo lang sa akin, di mo pakainin, marunong yan kumain. Tama? Pero ngayon, halos lahat, binibili na ang kanilang pagkain. Ang takot ng maraming tao ngayon, paano na kung wala na tayong pambili? Paano sila mabubuhay? Paano natin masusustintuhan ang kanilang pagkain? Diba? Yung mga takot na yan, ang siyang naglulugmok sa maraming tao pababa upang hindi matabunan ang kanilang paningin sa Panginoon. Amen? At yung mga takot na yan, ang siyang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ngayon ay sinasabi nilang stress. Tama? Pero salamat sa Panginoon. Sa isang Kristiyano, bagamat mayroon siyang takot, no, nararanasan sa kanyang puso. Dahil may salita ng Diyos na siya'y narinig niya na ang ebanghelyo ng Panginoon, nandun pa rin yung kapayapaan sa kanyang puso. Amen? Yung kapayapaan na binigay ng Diyos. Nung ikaw, sa oras na ikaw ay magsisi at manampalataya sa Panginoon, ibinigay ng Diyos sa iyo yung pag-asa. Kaya yung kapayapaan na yon, dulot ng iyong pakikinig at ang pananampalataya mo sa Diyos, yun ngayon ang nagdadala sa iyo
na kahit saan ka dalhin ng Panginoon, ay mayroon kang peace of mind. No? Mayroon kang peace of mind. Na kahit sa ganitong sitwasyon, alam po natin, hindi ang magiging hadlang yung COVID-19 para ikaw ay hindi manatili at magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. No? Makikita po natin, yung sheep na sinutukoy po rito, speak about the will of God. Ano po? Pag once na ikaw ay nasa loob ng bangka, no? Na sinasakyan nyo, iyan po yung ligtas na lugar. Pero pag once na ikaw ay tumalon, out of the boat, ikaw po ay mapapahamak. Anong ibig sabihin po? Pag once po tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, pag once tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, hindi po tayo dapat matakot. Amen? Pag once na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, hindi po dapat tayo magpalinlang sa mga bagay na nakikita natin. Bakit? Kung alam mong kasama mo ang Diyos, nangako ang Diyos sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Nasa safest place ka. Nasa ligtas na lugar ka. Ang church, kapag nasa loob ka ng iglesia ng Panginoon, at tama ang puso mo sa Panginoon, no? Hindi ka dapat matakot. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga po, sabi ko sa Lord, habang kami ay napunta sa mission, madaling araw, naalis, agmumotor ni Mrs., kami ni Mrs., sabi ng iba, bakit kayo nagmumotor? Nakakatakot yan. Baka kung anong mangyari sa inyo. Which is totoo po. Dahil napakarami pong nakikita namin sa daan na kung saan banggaan doon, banggaan dito. At mapalad ka pag nabuhay ka pa. Pero bakit ako nagpapatuloy? Bakit kami nagpapatuloy? Dahil sa kalooban ng Panginoon. Kapag ikaw ay ginagawa mong kalooban ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. At higit ka niyang iingatan. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Amen? Anak ba tayo ng Diyos? Amen? Pag anak ka ng Diyos, wala ka dapat ikatakot. Amen? Wala ka dapat ikatakot. Pero sabi ng Panginoon, kailangan mo rin mag-ingat. Amen? Kasama rin yun yung pag-iingat. Kaya nga po, may batas na pinapairal na kailangan din po nating sundin. Ano? So, sabi po rito ng Panginoon, and He arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. No? Storm, great storm, wind, and waves speak about circumstances sa ating buhay. Amen? It speak about circumstances sa ating buhay. Na kung saan lahat po tayo ay nakakaranas. Believer, unbeliever, lahat po tayo makakaranas niya. Pero tandaan po natin, mga minamahal, tayong mga anak ng Diyos ay mapalad tayo. Even in the time of a great storm, waves that comes to our lives, when God said, peace, be still, pumanatag ka. Amen? Pumanatag ka. Bakit? Ang Diyos ay kasama mo. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Ang sabi niya, and the wind ceased, and there was a great calm. Pag sinabi ng Panginoon, stop COVID-19, lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan ay titigil. Lahat po ay isa sa ayos ng Panginoon.
Pero bakit hanggang ngayon? Ang tanong natin, bakit hanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil? Ang Diyos ba ay walang pakialam sa atin? Ganun ba yon? Ang Diyos ba hindi niya tayo dinidinig yung ating panalangin? Ganun ba yon? Tandaan mo mga minamahal, tandaan natin mga kapatid, when God is silent doesn't mean that He doesn't care. Amen? Hindi po nangangahulugan na ang Diyos walang pakialam sa iyo. Tinitingnan ng Diyos, gaano mo siya higit na kailangan sa iyong buhay. Sa panahong ito, higit natin kailangan ng Diyos. Higit natin kailangan ng salita ng Diyos. Higit natin kailangan ng manalangin, ang lumapit sa Panginoon. Amen? Prayer meeting. Ikaw ba ay nakatune in pa rin sa Panginoon? Kahit nasa bahay ka lang? Willing ka pa rin bang manalangin? Sa ganitong sitwasyon, higit natin kailangan ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Mayroon tayong mga gadget ngayon na mga high class. At yan po ay hindi nilikha para gamitin po natin sa maling paraan. Bagkos, napakalaking tulong po niyan para sa atin kung gagamitin natin sa kalooban ng Panginoon at kaluguran niya. Amen? Kaya nga salamat po. Kahit tapos na ang preaching, pwede mo pa rin mapanood at balik-balikan. Amen? Hindi ko nakuha yung sinabi ni Pastor. Panoorin mo mamaya. Amen? At pag-aralan mo. Kung mayroon siyang kulang, dagdagan mo. At ikip mo sa sarili mo. Lalo kang lalago. Amen? Ang gaganda ng mga preaching, ng mga nagdaan. Ang tanong, binalikan mo ba para panoorin? Hindi ko na kailangan yun. Another na lang. Balikan mo rin. Baka may nakaligtaan ka sa buhay mo. At yun ay malaking tulong para sa ating lahat. Amen? Kaya yung napakahalaga po ng ating gadget ngayon kung gagamitin lang po natin sa tama. Amen? Marami po tayong maaabot. No? At ang Diyos, hindi po natutulog ang Diyos. Amen? Marahil, masasabi nating kaya siya natulog, no? Dahil, biro mo, ang dami niyang tinuruan, di ba? Nagsalita siya about sa parables, dami niyang tinuruan. So, nung sila ay naglayag na, sabi dito, ang Panginoon natulog. Di ba? Bakit kaya? Siguro sa pagod, no? Kasi yung mga disciples, nakikinig lang naman sila eh. Di naman sila ang nagtuturo ang Panginoong Yesus. Di ba? Pero, sabi rito, isang tanong ng Panginoon, nung nangyari ang ganitong sitwasyon, why are you so fearful? Ibig sabihin, kahit ang Diyos natutulog, sa sitwasyon na alam niya ang tao na ihintakutan ng mga disipulo, ibig sabihin, alam niya pa rin kung anong nasa puso ng kanyang mga alagad. Amen? Alam niya pa rin kung anong nasa puso ng kanyang mga alagad. At sabi po dito, verse 41, and they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? No? Muli silang nahintakutan. Nung makita nila, tumigil ang malalaking alon. Muli silang nahintakutan. Maling pagkatakot. Bakit? Imbis na dapat, di ba, ang maging attitude dapat ng mga mananampalataya na solve yung problem niya, dapat magpasalamat siya sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Inalis mo yung ganitong sitwasyon. Hindi. Natakot pa sila lalo. Ano po? Bakit? Anong kinakatakutan nila? No? Anong kinakatakutan nila? Sabi dito,
And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Natakot pa sila lalo. So minsan mayroon pong maling pagkatakot. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi tayo nilikha ng espiritu ng pagkatakot. Amen? Sabi ng verse, 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Amen? Sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen po? Maliwanag na hindi po mula sa Diyos ang espiritu ng katatakutan. Katakutan. Amen. Ang maling uri ng pagkatakot, ito ay umiiral sa tao kahit pa siya ay isang Kristiyano. No po? At pag mali ang iyong takot na umiiral sa buhay mo, yan po ay naglalayo sa iyo sa Diyos. At nagiging hadlang sa pagpapakita ng pagtupad ng masiglang paglilingkod sa Diyos. Kaya po, tayo po tinuturuan ng Panginoon. Kung mayroon po tayong dapat katakutan, walang iba kundi ang Diyos. Hindi po yung alon, hindi po yung great storm, no? Ang dapat po nating katakutan ng Diyos. Pag once na natutunan po natin yon, no? Balikan po natin ang salita ng Diyos. Ano ang kanyang itinuro sa atin? God promised us. Amen, as a believer. Ang Diyos ay nangako sa lahat ng kanyang mga anak na tayo po ay kanyang sasamahan sa anumang sitwasyon na ating naranasan sa buhay na ito. Ang Diyos ay nangako na tayo ay pagtatagumpayin sa lahat ng pagsubok na mararanasan po natin. Pero hindi po ibig sabihin na bilang isang mananampalataya, anak na tayo ng Diyos, hindi na natin mararanasan ang iba't ibang pagsubok. Dahil pag once na tayo ay dumadaan sa ganoon, ang gusto lang lumitaw, pinapalitaw lang ng Panginoon sa atin, yung ating pananampalataya. Gaano natin siya pinahahalagahan sa ating mga buhay. The taste of faith. Tinitesting niya po tayo. Sinusubok niya po tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya salamat. Bagamat hindi ka makarating, kaibigan, minamahal. Bakit hindi ka makarating sa ating bahay-sambahan, pero ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon at ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ikaw ay nananalangin sa ating iglesia. Ikaw ay patuloy nagtatapat, nagkakaloob. Tamang pagkatakot sa Panginoon. Minsan wala na pong tayong takot. Okay lang, hindi ako magkaloob. Naintindihan naman ng Panginoon. Okay lang, hindi ako manalangin. Naintindihan naman yan ng Panginoon. Pero tandaan mo, maling pagkatakot po yan. At ang gusto ng Panginoon, lahat po tayo ay lalong manumbalik sa Kanya. Amen? Manumbalik tayo sa Kanya. At ang sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon, peace be still. Amen? Peace be still. Dapat po pumanatag po tayo. Pumanatag po tayo dahil ang Diyos ay makakayahan higit sa lahat. Isang bagay na nais ko pong balikan. Nung ako po ay nag-aral sa Bible School, unang araw ko pa lang, no? Ay bumungad sa akin agad yung tanong na talagang bang gusto mo mag-aral sa Bible School? At sabay sabing, tingin ko sa'yo, 1 linggo ka lang. Uuwi ka kaagad. Sa puso ko, mayroon akong takot. Pero nag-meditate ako sa Panginoon. Kailangan kong pumili sino ang tamang katatakutan ko. Pero yung tanong na yon, ang siyang nag-motivate po sa akin na hindi ko minasama,
kung sino yung taong nagsalita na yon, sapagkat alam ko, siya ay ginagamit ng Panginoon. At yun po ang nag-motivate sa akin upang lalong maging masikap, lalong maging matyaga, at lalong maging mapagmasid, lalong maging marunong sa lahat ng bagay, at upang maging mapagpakumbaba, upang maging masaya sa paglilingkod at maging mapagpasalamatin, at saka maging maingat, upang ang buhay ko ay laging maging kaluguran at nakatuon sa kalooban ng Panginoon. Tamang pagkatakot. Kailangan po natin yon. Ang Diyos lamang ang higit na dapat nating katakutan. Amen? Pero salamat sa Diyos, may ginagamit po siyang tao para tayo po ay hubugin din naman. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, pag once na may taong tumapik sa iyo at pinalalahanan ka, huwag kang magalit sa kanya. Bakit? May mensahe ang Diyos sa iyo at paalala para ikaw ay bumalik sa dati mong sigla ng paglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi. Minsan, nasaktan ako. Ayaw ko na. Ayaw ko nang sa preacher na yan. Hindi na ako yan makikinig sa kanya. Si ganito mag-preach? Absent muna ako. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Bakit? Matakot ka sa Diyos dahil sinasaway niya ang mali nating ginagawa. Pinapaalalahanan niya tayo para tayo ay maging tune in sa kalooban niya. Amen? Paano kung walang taong magmamalasakit sa iyo, mabubuhay ka sa kasalanan na hindi mo namamalayan, ikaw ay hinihila na pababa. At ang katuwaan mo, ang kasiyahan mo, hindi ng mga bagay na para sa Panginoon, kundi yung mga bagay na pangkamunduhan. Kaya sabi ng Biblia, be not conformed to this world, but be ye transformed. Iba ka na, kapatid. Iba ka na. Hindi ka na tulad ng dati. Binago ka na ng Panginoon. Magpagamit, magpatuloy ka sa Panginoon. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Matakot ka sa Kanya. Amen? Salamat sa Panginoon, inilagay niya tayo sa tamang iglesia. At hindi nagkamali ang Diyos na tayo po ay ilagay sa membership ng Christ Baptist Church. At ako po naniniwala na walang karapatan ang sino man para mag-alis sa atin sa iglesia ng Panginoon, kundi ang Panginoon din na naglagay sa atin. Kaya mapalad ka po, dito ka dinala ng Panginoon. Subalit sabi ng Biblia, nililiglig ng kaaway ang kanyang iglesia. Nililiglig. Salamat sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin tayo sa kanyang biyaya. Hindi dahil tayo malakas, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay may kakayahan, higit sa kanila, kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay marurunong kaysa sa kanila, kundi dahil lamang sa biyaya po yan ng Panginoon. Amen? That's why ang panalangin ng Panginoon sa atin, nawa, tayo po ay magpatuloy until He comes. No? Tayo po ay naglilingkod. Ginagampanan natin ang kalooban ng Panginoon. Ang iglesia ng Panginoon ay nangangailangan po ng maraming manggagawa ng Diyos. Amen? At salamat sa pagpapagal ng bawat isa. Salamat sa maliliit na bagay na tuwang-tuwang. At ito po ay naiipon at nagiging malaking bahagi sa iglesia ng Panginoon upang maipalaganap sa maraming tao pang nangangailangan at lalong higit sa mga kapatiran po natin. Amen? How much more kung hindi ka nagkakaloob? Anong bahagi mo?
Ako naniniwala pag once na ikaw ay miyembro ng iglesia ng Panginoon, kahit ikaw ay nasa murang edad pa lamang, kapag ikaw ay naging miyembro ng iglesia ng Panginoon, dapat lahat po tayo ay maging kabahagi. Amen? At magtapat tayo dun sa maliliit na bahagi. Huwag kang matakot, Panginoon, ito na lang yung akin eh. Bibigay ko pa ba sa'yo? Wala na ako eh. Maglalakad na ako mamaya. Pag binigay ko pa ito sa'yo, wala na. Maglalakad ako. Mabubutas na yung sapatos ko. Sisira yung sandals ko. Huwag kang matakot. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. God will provide. Amen? Kung itinawid ka sa mga nagdaang panahon, hanggang ngayon, itatawid ka pa rin hanggang sa kinaharap. Amen? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag kang matakot. Salamat sa Diyos. At nawa, kung atin pong pagbabalik-balikan at pag-aaralan po ito, napakarami pong aral ang pwede nating makita. No? Remember His Word and remember the power of God always. That He can do anything and there's nothing impossible with Him. Pag sinabi ng Panginoon, peace be still, mawawala ang lahat. Kaya niyang pahupain. Amen? Remember His presence. Andyan ang presensya ng Diyos sa'yo. Nandyan yung banal na Espiritu sa'yo. Hindi yan lalayo sa'yo. Tayo lang ang lumalayo. Amen? Kaya tandaan po natin, sa Panginoon, pumanatag po tayo. Dahil mayroon siyang ibinigay na pag-asa sa atin. At solution sa lahat ng sitwasyon. Amen? At when you trust Him, He gives you direction. At pag ikaw ay nasa Kanya, ang tingin mo at tiwala mo sa Kanya, makikita mo, mararamdaman mo sa sarili mo yung joy sa paglilingkod. At kahit sa maliliit na bagay, makikita mo, mayroon kang satisfaction sa iyong buhay. Yung tinatawag na contentment. Dahil alam mo, ang Diyos, hindi Kanya pababayaan. Amen? And then, as I close, nais ko lamang pong basahin ng mga talatang ito. Psalms chapter 34 verse 4. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Po, Psalms chapter 34 verse 4. Sabi ni David, I sought the Lord, and He heard me. Ang Diyos, pakinggan niya po tayo pag once na lumapit tayo sa Kanya. Amen? The moment na hindi ka lumapit sa Panginoon, at inako mo yung problemang yan na kaya mong solusyonan sa sarili mong kakayahan, hindi mangyayari ang inaasahan mo. Amen? That's why kailangan nating lumapit sa Panginoon. Ang sabi diyan, and He heard me and delivered me from all my fears. Aalisin ka doon sa kalalagayang kinakatakutan natin. Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Amen? Tamang katakutan. No? Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Do not fear. God is with you. Amen? Huwag kang matakot. Huwag tayo matakot. Nandyan ang Panginoon sa atin. Kaya nga po, yung COVID-19, ano po, pag once na dun ka lang tumingin sa virus na yon, yung paglilingkod natin sa Panginoon,
talagang mahahadlangan. Pero pag tayo ay tumingin sa Panginoon, sabi ng Panginoon, meron tayong taglay na kapayapaan sa puso natin. Hindi po yan ang nakakamatay, yung COVID-19. Amen? Hindi yan ang nakakamatay. Pero yan ay isang paalala ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay lalo tayong maging mainit sa paglilingkod at pagtitiwala sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Maging mainit at maging humble para tayo ay sumunod sa Panginoon at gamitin tayo, maging pagpapala lalo sa Panginoon. At ngayong umaga, salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay mayroong ganitong taglay na ipinangako ng Diyos na kapayapaan sa buhay natin. Amen? Yung takot, pinalitan niya. Pinalitan niya ng joy. No? Pinalitan niya po yan ng pag-asa na hindi natin dapat makalimutan, mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam natin, iba na ang sitwasyon pagkatapos nitong COVID-19. Hindi na babalik sa sinasabi nating old normal. New normal na po mangyayari. Pero ano pa man ang mangyari, yan ay nagsisilbing paalala sa atin na ang salita ng Diyos ay totoo sa lahat. Na ang Diyos ay malapit na siya ay bumalik. At tayo pong lahat ay maging handa. Amen? Na maging handa tayong lahat sapagkat anytime ang Diyos pwedeng bumalik at nawa masumpungan tayo na sa kalooban ng Panginoon. Kung ikaw, hindi ko patiyak na ligtas, hindi pa huli ang lahat. Sabi ng Panginoon, come unto me, ye that heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka sa Panginoon. Inaanyayahan ka ng Panginoon, matagal ng panahon. 2,000 years ago, nang siya'y namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, still hanggang ngayon, inaanyayahan ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and thou shalt believe in thine heart, thou shalt be saved. Ililigtas ka niya. Amen? At sabi ng Panginoon, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Mahal tayo ng Diyos. Saan ka man naroon, ang Diyos nangungusap sa iyo. Kumakatok sa puso mo. Handa mo ba siyang papasukin? Handa mo siyang buksan? At tanggapin sa iyong puso. At ngayon na siya yung sampalatayanan. Ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos ay tunay at ito po ay ibinigay niya ang kanyang buhay upang iyong makamtan ang walang hanggang pag-asa kay Kristo. At walang iba po yan ay ang kaligtasan. Panginoong Diyos na banal, maraming salamat po, Panginoon, sa malayang sandali. Salamat sa inyong mga anak na nagbigay panahon upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, salamat po. Ang pag-ibig mo, katapatan mo ay hindi nagbabago sa amin. Ang iyo pong dakilang pag-ibig ay patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, kasiyahan sa paglilingkod. Na sa ganitong panahon na aming nararanasan, patuloy kami nagpupuri sa inyo sapagkat napakapalad po namin. Mayroon kaming Diyos na nakilala, na nagturo sa amin ng tamang katatakutan at ng tamang
direksyon ng aming buhay. Na kung wala ka, Panginoon, wala rin po kami ngayon. At kami ay mga hopeless, mga walang pag-asa kung wala ka sa buhay namin. Ngunit salamat po, Diyos. Ikaw ay nag-alay ng iyong buhay para sa amin. Hindi nalintana ang iba't ibang panganib, kahirapan, sakripisyo na iyong naranasan. Salamat po. At dahil sa iyo mayroong iglesia na inaitayo at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po naming dalangin ang Christ Baptist Church na patuloy niyo pong patatagin, pagtibayin ang iyong mga anak, na masumpungan mong patuloy, ikaw ang iniluluwalhati at itinataas. At walang ibang pinapupurihan, pinararangalan, tanging ang iyong pangalan lamang. Salamat po sa lahat ng biyaya mo at pagkakataon na ako, Panginoon, ay makatayo sa likod ng pulpitong ito upang maibahagi, Panginoon, ang kapangyarihan mo mula sa iyong salita. Ang iyong pangako sa amin na hindi mo kami binigyan ng spirit of fear, but kami ay binigyan mo ng pag-asa na kung saan ito po ay dapat naming panghawakan. Salamat po sa lahat ng aming kasama ngayon na nasa iba't ibang lugar, sa kanya-kanyang tahanan na nanonood. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Muli, kausapin niyo po. Nawa, ibalik mo ang aming alab ng paglilingkod at pananampalataya na kung saan mayroon kaming Diyos na tapat, na siya namang dapat pagtapatan, paglingkuran habang kami nabubuhay. Ito hiling at dalangin namin sa pangalan ng Yesus namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Amen. All the people say amen. Do you know what is on the other side? Nabasa niyo ba sa Bible? Ano yung nasa kabila? Sabi na, punta tayo dun sa kabila. Pag binasa yung chapter 5, meron pong other side. At doon nila na-meet ang gathering demoniac. Natignan niyo po mga kapatid, isasama tayo ng Panginoon para matugunan, tayo lumago, at the same time, sa kabila, another miracle ang gagawin ng Diyos. Kasama niya mga alagad. At nakita nila kung paano ang Diyos tumutugon sa iba-ibang pangangailangan at paano tayo lalong, ang isang kagandahan po kasi dito mga kapatid, ang mga alagad ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya sila, sabi nga, what manner of man is this? Ano bang klaseng tao ito? Pati dagat, pati bagyo, pati hangin, sumusunod. Ano bang yung paglago ng mga alagad ay ongoing. Ano? Kaya salamat sa Panginoon, when we go with Him, we will keep on growing as we go with Him. So kung gusto niyo po talagang lumago, yung prayer natin na didinig lagi, ang prayer request, gusto ko pong spiritual growth. Na yun po yung paraan ng spiritual growth. You will know Him more, you will experience more, you will see more, you will hear more, you will learn more, you become more like Christ. Ano? Kaya samahan natin siya. Kapag may paglilingkod pa siyang pupuntahan, samahan natin siya. Ang paglilingkod sa simbahan ay dire-diretso hanggang di pa niya tayo kinukuha. Kaya salamat, Pastor Benji. Thank you very much. And all the people say aloud, amen? Amen. Let us go on the other side. Merong other side. Awitin natin yung inawit natin kanina, Brother Julius. Yung tinuro mong awit kanina, awitin uli natin. Isang masiglang awitin ng mga naglalayag. Kumbaga sa buhay na ito at makakarating sa kabila, another side of life. Kung kayo po'y dumaan sa mga bagyo ng buhay, tinawid na tayo sa iba't ibang panahon, iba't ibang uri, at paulit-ulit na tayo nakaranas na tayo itinawid. Kaya lagi tayong higit na magpapasalamat sa Panginoon. So, anong pamagat noon, kapatid? Keep walking with the Lord. Keep walking with the Lord. Tayo po'y tumayong lahat. Mahirap maglakad ng nakaupo Shall we all stand up, please? Amen. Jesus wants to keep us in His care.
Everywhere we go, He is always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He Amen. will lead. Follow Him. He will then supply our every Amen. need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Amen. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Number 3, Jesus is our Savior, God and King. Amen. We can look to Him for everything. Praise the Lord. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. One more time on the chorus. Keep walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Wow, amen. Ano? So when we go with Him on the other side, we just keep on. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Sa umagang ito, magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Hilingin natin, Brother Angel, will you please come? Now, kung napapanood nyo po, Sunday afternoon, meron po silang ginagawa sa ating mga anak, sa mga bata, at maganda po ang kanilang ginagawa. Every Sunday afternoon yun, ano kapatid? 4 o'clock. Na, manonood po tayo o panoorin natin ating mga anak. Let them enjoy. Ito po ay discipleship, children's discipleship. Sunday afternoon. Brother Angel, please. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa inyong pagpapala, Panginoon, mula Yes, sa po. inyong salita, na kung saan, Panginoon, dapat kami manatiling tumingin sa inyo, Panginoon. Salamat sa Thank you, hamon Lord. na ito, Panginoon, sa gitna ng sakuna. Nawa, Panginoon, kami magkaroon ng tamang takot po, Panginoon, na kung saan kami ay tatalima sa inyong salita, Thank you, Lord. lalong hanapin pa, Panginoon, ang kalooban niyo para sa amin. Ganun po, Panginoon, dalangin namin ang panambahan po ngayon sa araw na ito, bahagi nito ay ang pagkakaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, patuloy ang bawat isa. Kaya po, Panginoon, sa gitna po, Panginoon, ng ganitong kalamidad, Panginoon, kami, Panginoon, ay binibigay pa rin, Panginoon, ang nararapat para sa inyo, Panginoon. Kaya tugunin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po, Panginoon, gawing pagpapala ang Inglesang ito, Panginoon, sa pag-abot din po, Panginoon, sa iba. Muli, Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat miyembro, pamilya po, Panginoon, ng Inglesang ito, at gano'n po, Panginoon, sa lahat na nakikinig. Ito po ay aming dalangin na may pagpupurit pa salamat, tangi lamang sa pangalan niyo na Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Without Him, life will be hopeless. Without Him, Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Do not turn Him away, oh Jesus, oh Jesus. Without Him, how lost I would be. Well, ibig po natin
na-recognize yung iba nating mga kapatid nakakapakinig. May tumawag po sa akin, nakikinig daw po sila sa Singapore. Meron po ako nakita na kapatid natin, sila Brother Lobos. Sa US, nakikinig din po sila, nadalaw sila sa atin. Kaya salamat po. Thank you, Brother Lobos. Thank you, Pastor Sherwin. At sa lahat ng mga kapatid na nakakapakinig sa iba-ibang dako. Mag-ano lang po kayo doon, please let us know, no? You type down your name, the place where you are, no? Para malaman natin kung taga saan kayo, anong pangalan. Salamat po, hindi na po na lang natin lahat na papasalamatan in detail, lahat po. Pero papasalamat po kami sa inyo na lahat na nakakasama namin sa live streaming. You can recommend para makatulong, i-share po ninyo para makatulong sa ibang mga nangangailangan. Ano po, napakaganda po ng live streaming, ano? Lalo ngayon meron pang Zoom. Meron pang Zoom. Nung minsan conference yun, ano? Oo, maganda kasi minsan tinawagan kami, inimbitahan kami sa Zoom. At nag-meeting kami, Bicol, Quezon, at saka dito, usap-usap kami. Abay, maganda pala itong Zoom na ito 2 oras mahigit, halos 3 oras kami nag-usap-usap Abay, walang putol. Nagkakakita-kita lahat pala, ang ganda. So, pwede natin magamit sa napakaraming bagay. So, salamat po sa ganyang pagkakataon. Well, tayo po ay Wednesday, Friday na po uli ang ating pagkakatipon. Salamat po sa ating mga kapatid. Patuloy po ang ating ginagawa sa ating mga pagtuwang sa mga frontliners. At salamat sa lahat ng tumutulong, tumutuwang, sumusuporta. At ang gawain ng Panginoon ay hindi na puputol. Ganoon naman ang simbahan. Although, meron po tayong mga future na tinitingnan dahil hindi po natin ngayon inaalintana ang ating mga monthly bills. After po nito, nagpapaalala na sila na parang, kami na po ay ganito. Well, gaya ng sabi ni Pastor Benji mula sa salita ng Diyos, alam nila, nakasama nila ang Panginoon. Ang tanong ay ba't sila natakot? Di ba no? So, let us go to the other side. Alam nila, kasama nila ang Panginoon. Kaya kapag hindi nila ganun kakilala ang Panginoon, kahit kasama nila, parang sa ganitong challenging times, hindi sila mapanatag. Pero salamat po, ang unti-unting paglago ay nagiging lalong panatag po tayo. So, be ready po, yung mga preachers natin, pag-pray natin, mga kapatid natin, at ang ating bayan. Tayo po tumayong lahat. Meron ba tayong celebrant na birthday ngayon? Wala, sa Sunday natin. Okay, shall we all stand up please? And let us close in prayer. Lagi pong mag-observe ng social distancing at mag-ingat po tayong lahat sa paglabas-labas natin, going to the market, kung saan man tayo napunta. At hindi po panggagalingan ng hawa ay ang simbahan dahil tayo nag-o-observe ng lahat ng precautionary measures. Pero pagka sa labas po, nakikita natin, nagbukas na yung mall na iba, minsan sa pila dyan sa munisipyo, hindi naman halos talaga na-obserbahan ng social distancing. Ingat po tayo. Ingat tayo para hindi tayo pagdating dito, tayo maging carrier. Lahat po tayo. Pero ganun pa man, nasa Panginoon po ang lahat. Ako'y naniniwalang itatawid niya tayo ng ligtas. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Kahit po sa ganitong panahon, ang aming excitement sa iyong ginagawa dahil hindi po nagbabago, Panginoon, hindi nagbabago na ikaw po ay higit sa lahat. Hindi nagbabago na sa ganitong kapanahunan, makapangyarihan kang gumagawa at meron pong mga tagumpay na magagawa. At inilaan ang Diyos sa lahat ng lumalakad sa katuwiran, lalo na sa inyong mga anak na naghahangad na gawin ang iyong mabuting kalooban. Amin pong ipinagtatagubilin sa inyo, O Panginoon, ang aming mga kapatid na talagang nasa kabigatan. Maaring hindi man po sa simbahang ito, sa ibang simbahan, sa ibang bayan, sa ibang bansa. Tulungan mo po sila at lingapin anuman ang kanilang matawid, kanilang mapagtagumpayan. At lalong maging mas malakas ang aming pagpupuri sa inyo. Naalala po namin sa inyo si Brother Lorenzo. Patuloy mo po siyang bigyan ng kagalingan.
Ganon din man po, inaalala namin si Mami Pasno, pagalingin niyo po siya, palakasin. Dinadalangin po namin, O Panginoon, ang Sister Edna Dionisio, patuloy niyo po siyang palakasin. At ang iba pa na sino man po na aming mga kapatid na hindi ko man mabanggit at maalala sa ngayon. Pero ikaw na po, Panginoon, ang nakakaalam, nakakakilala sa kanila. Maging ang mga kapatid naming nagmiministeryo, salamat po sa aming children's department na patuloy na kahit hindi nakapagtitipo ng mga bata, gumaganap sila. Thank you, Lord, sa leadership po ni Sister Eileen sa mga bata at sa lahat ng kanyang mga katuwang. Salamat po sa aming mga ladies na kahit hindi sila nakapagtitipong sama-sama, active pa rin po at involved. Salamat po sa mga fathers na hindi man makapagtipo ng kanila, ay active pa rin po ang mga tatay, ang mga kabataan ay ganun din. Salamat po, Panginoon, sa aming mga musicians. Salamat po sa lahat ng ushers. Salamat po sa lahat ng drivers. Salamat po sa lahat ng givers, prayer warriors. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng worshipers. Salamat po, Panginoon, sapagkat masasabi namin na napakarami naming ipagpapasalamat sa inyo. Wala po, kagaya ng binanggit ng aming mga ngaral, hindi po kami mamamatay sa gutom. Ikaw po ang aming greatest provider. Salamat po ng marami. Muli po, ingatan mo kami sa iyong pag-iwahiwalay, manatiling buklod ang aming kanya-kanyang pamilya. Ikaw din po ang magpala ng mga trabaho, yung mga walang trabaho ay magkaroon, yung mayroong trabaho po ay lalong ma-promote, hindi mahawa, makapagtrabahong malaya, yung mga may negosyo ay umunlad, yung wala naman ay magkaroon, at yung mga umuunlad ay lalong sumagana pa sa paglinegosyo at lalo pang maging masaganang magpagamit ng buhay sa iyo. Salamat po sa iba pa naming mga kapatid na nakakasama naming paglilingkod, miyembro o hindi miyembro ng aming simbahan. Salamat po sa special participation po ni Brother Ulysses. I-bless mo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya. At ganun din naman po ang aming mga kapulisan, lahat ng frontliners, mga doctors ng aming bayan, ang mga nurses, mga volunteers, lahat po ng mga businessmen, lahat po ng mga drivers, lahat po ng mga nagtitinda, lahat po ng mga guro, lahat po, Panginoon, ng mga mangingisda, magtatanim namin. Ikaw na po, Panginoon, ang lumingap. Ang bayan namin ay maging maunlad pa rin. At Lord, dalangin namin magkaroon na po ng tamang eksaktong talagang gamot na hindi gamot na galing sa kamay ng mga masama ang isip. Gamot na talagang sa kaibuturan ng kanilang puso'y gamot na galing po sa inyo, mga taong ginamit mo para siyang maghatid ng tamang gamot sa ganitong mga virus. Hinihiling namin, O Panginoon, iligtas mo po kami na kami maging biktima ng mga maling vaccines o mga maling gamot, mga maling aral, maling akala. Sa iyo po kami tumitingin, ikaw po ang gumabay sa amin. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakasama namin sa live streaming. Thank you very much. God bless you all.